Every scar tells a story. Every choice, whether we celebrate it or silently regret it, our experience, trauma, character, or perspective shapes the person we are right now. Hi everyone, I was Kashmir, I am Kashmir, and I will be Kashmir. Living, growing, and still learning in life. This podcast is all about my story, my regret, and my realization in life. Nagkaroon ako bigla ng idea na gumawa ng sarili kong podcast. And a little podcast kasi wala pa naman akong budget, equipment, or anything. And syempre, first time ko. And actually, biglaan talaga siya. And 1st of December ko sinimulan yung first draft ko, which is yung first episode na ilalapag ko ngayon. And I want to start my podcast with something na comfortable and familiar ko gamitin. That is why I'm using my social media at hindi ang Spotify dahil tsaka na ako gagawa ng channel ko kapag familiar na ako sa Spotify. So, let's start with the first episode. For the first episode, we have the achievement. Hindi trophy, hindi medal, hindi award, at hindi recognition. Nung bata ako, mahilig akong isali ng mama ko sa mga pageant show. Yung tipong may pa-show your talent pa. Tapos, uuwi kami na meron akong certificate at award. So, bilang bata pa nga ako nun, syempre tuhon-tuwa ako kasi meron akong certificate at medal na may uwi. And then, first year high school, naalala ko, meron akong sinalihan na isang beauty pageant naman na may theme na Nutrition Month. So, nag-uwi naman ako doon na maraming sash, isang trophy, at envelope na may laman na cash. So, syempre, tuwan-tuwa ulit ako kasi nanalo ako that time. And then, when it comes to academic naman, consistent with honor naman ako and active ako sa klase. Madalas akong mag-recite, madalas ako yung maraming sinasabi and nagpa-participate ako sa ganito, sa ganyang program, sa ganyang outside the school, inside the school, and sa pagiging active ko sa klase, dun ako nakilala ng mga teachers ko. And masasabi kong nag-excel ako when it comes to academics because of recognitions, awards, and certification. And yes, nakikita ko siya as achievement dahil galing sa effort ko, galing sa paghihirap ko at sa tingin ko. Doon ko napapatunayan yung sarili ko dahil hindi lang din ako yung nakakakita nun, pati na rin yung ibang tao sa paligid ko. So you see, nung bata ako, sanay akong nakikita at nahahawakan yung mga achievements ko. Trophies, medal, award. Kasi yun yung definition ko ng achievement eh. Not until I entered the age of 19. Meron akong mga taong nakilala, nakasalamuha, nakausap, na nakapagpabago ng pananaw ko sa pagbibigay definition ko sa salitang achievement. At ayun nga, katulad ng sabi ko kanina, sanay akong nakikita o nahahawakan yung mga achievements ko. Pero habang tumatanda ako, hindi lang pala trophy, hindi lang din pala medal, recognition o award ang pwedeng maging achievement ng isang tao. Okay, so ako na lang. Right now, I'm dealing with a lot of things in my life. Kasabay nun syempre, hindi ko pwedeng pabayaan yung pag-aaral ko, responsibilities ko sa bahay at obligasyon ko bilang isang anak at kapatid. I'm dealing with pain, trauma, pressure, expectations, and losing on track.
meron akong episode na hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. And I'm turning 20. So, ang dami kong question like, anong gagawin ko? Anong purpose ko rito? Bakit nagkakaganito? Bakit ganyan? And so many questions. And that's normal. Kasi later on, mafe-figure out mo rin naman. Pero alam nyo, nakakapagod yon and sobrang nakaka-drain, nakakawalang gana. Pero in the end, kahit na ganun yung nararamdaman ko, kahit na pagod ako, kahit na hindi ako okay, kahit na feeling ko nawawala ako sa track ko, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Nagpapatuloy pa rin ako, bumabangon pa rin ako, hinaharap ko pa rin kung ano yung mga dapat hinaharap ko. And that's the courage to live, to survive. And also, hindi lahat ng taong nakikita natin na okay sila sa ginagawa nila, okay sila sa buhay nila, is merong kapayapaan sa puso't isip nila. Sa kabila ng pagkakaroon nila ng magandang buhay, sa kabila ng pagiging mabuting mag-aaral nila, we don't know the story behind the curtains. So, hindi ko alam if nasusundan niyo ako, pero ang hirap kayang magpatuloy sa buhay na meron kang mabigat na dinadala, 'di ba? But still, inaako mo pa rin yung mga responsibilities mo, obligations mo sa kabila ng mga silent battles na meron ka, silent battles na meron tayo, na tayo lang din ang nakakaalam. At syempre, nakaka-proud yung mga taong kahit na may pinagdadaanan sila, is nagpapatuloy pa rin sila sa buhay nila. They move forward. Sa dami ng question nila sa buhay, fini-figure out pa rin nila. And they never neglect their obligations and responsibility. Kung tatanungin niyo ako ngayon if ano yung biggest achievement ko right now, my answer is surviving. Surviving is my biggest achievement in life. Masyado na akong maraming napagdaanan, pinagdadaanan. Pero marami pa akong dapat matutunan and alam ko yun. And that's the light that I keep chasing in life. The light after the struggle. The light after the long road. The light after the hardships. The light in the dark. The light in the end na maishashare ko sa inyo. Kaya alam nyo kung ikaw ngayon, pinanghihinaan ka ng loob. Kinu-question mo yung sarili mo, yung kakayahan mo. Maybe this is a reminder for you na hindi medal, hindi trophies, o award ang pwede mong maging achievement sa buhay mo. Hindi lang siya umiikot sa isang medal na nahahawakan natin, sa trophies na nararamdaman natin, or sa recognitions na naririnig natin sa ibang tao. You're here, you're living, you're learning, you're growing, and you're surviving. I don't know if someone needs to hear this, but it's fine if the biggest achievement you have right now is simply surviving. And that's for the first episode, Achievement. Thank you for listening, and I hope you learned something new for me, and stay tuned for the next episode.